sharing kanina, feeling nyo dapat na as if nakarating na kayo Yeah! doon. Diba? So kami, nagsimula kami sa nangarap din. Parang katulad sa inyo, nakinig, na-inspire, na-inggit. Ang inggit kasi negative siya eh. Pero ang positive terminology ng inggit is inspire. Kaya wag nyo pitigilan sarili nyo na gustuhin yung mga kwento na narinig nyo. So, sino ang gusto? Makasama next time! Yes! Okay, so anyway, saan ako magpipindot? Freeze. Play. Uy, hindi ko na alam. Paano to? Okay, sige. Video pala muna. So, syempre ako, meron din akong ipapakita sa inyo. Ayan. Yan yung Seabold experience. German company, the best underwater scooter in the world. They call it Blither. Every expensive yacht has these stores on there to enjoy. Whenever they go, to some lagoons, they have it as like a fun underwater scooter. You're gonna be above, and you can dive under it. Super fun toy, right? How do you like it? I like it very much. Okay, let's go again, though. Yeah! Go! Perfect! Woo! Nice! Yan. So, i-flex ko lang, yan ang billionaire toy. Kung nakikita ninyo yung movie ni, sa MI ba yun? Mission Impossible? Basta meron isang, scene doon na yan yung gamit sa ilalim. So, kung may jet ski na nakaupo ka, yan, hawak mo lang siya. Pwede ka nasa taas, pwede ka nasa ilalim. Tapos, ang pinakamabilis niya, which is na Trico, is 100. Diba? Diba yung sa motor, yung bilis? Kilometer per hour ba yun? O yun. Kaya kung maluwag yung shorts mo, ay mahuhubaran ka talaga, diba? Buti na lang. So, isa to sa pinaka-bucket list, kasi actually yung mga kasama kong mga founding partners, si Merly Rapiz, nabanggit niya sa akin, sabi niya, SP, gusto kong ma-experience yung billionaire toy na in-explain niya yon. Then, nung nag-Puka Beach sina Justine, nag-usap talaga kami, sabi ko hindi ako sasama kasi mainit nga sa Puka Beach, diba? So, sabi ko, mag-stay lang ako sa room. Then, nung pag-stay ko sa room, sabi ko, maglakad-lakad kaya ako along the poolside. Nakita ko si Janine, so nag-picture-picture kami. Pag-check ko, may bagong gawang GC. So, nakalagay doon, water sport activity. Tapos may instruction. So, agad-agad ako pumunta. Nag-brush guard lang ako. Kasama ko sina Ma'am Ses, sina Marco, and the rest ng mga selected leaders. So, pumunta kami sa pinakamamahaling options ng water sport activity. So, kung nakita niyo yung post ni Godet Bade, ni Don Bade, yung kaya mong mag-surf kahit walang wave, yun sana yung kukunin ko. Kaso natatakot ako, hindi ako marunong maglangoy. Di ba? Sila buti, couple silang nag-try nun. So, ang ginamit ko na lang eto. Kasi ang inisip ko, sabi ko, baka dalhin ako sa pinakamalalim, pero madali lang naman pala siya. And, ang nakakatuwa, kasi eto, kamukha niya si Gordon Ramsay na pinabata. Di ba? Talagang batak na batak. Kaya sabi nga ng mga kasama ko, sina Ma'am Shi, grabe, buffet na sa pagkain, pati ba naman sa water sport, buffet pa din. Diba? So, natuwa siya kasi ang dami namin binook. Sabi ko, grabe, ganun kagalante si Ascendra. Ako, I've been to Boracay for so many times already. Pero iba yung bakasyon na libre. Iba yung bakasyon na nasa 5-star hotel ka. Iba yung bakasyon na mas madami yung pagkain kaysa sa tao. Alam mo yun, ang nakakatuwa pa doon kasi on the very first day ng Boracay namin, in-allergy ako, girl. Diba? Pag-check ko sa mga picture, kaya pala lahat ng mga binabati ko, ang itsura sa akin, parang iba po, Metro OG yung mukha mo. Ako, okay lang, kasi hindi ko pa nakikita sarili ko sa sa salamin. Nung nakita ko ni CSO Joseph Lim, kasi alam na niya ang itsura ko pag na-allergy. Doon niya na-confirm. Sabi niya, OJ, na-allergy ka na naman. Pag-check ko, sabi ko, allergy nga. Kaya magang-maga yung mukha ko, tsaka yung katawan ko, kaya nga nagbibiro si Papa Chan. Grabe, sulit na sulit mo yung buffet, Sabi ko, na-allergy ako. Sabi niya, magrarason ka pa, So, yun. And next is, play. Ipi-play ko na, Mark. Yan. This is to wrap up. May isa yan.
kinilabutan ako. Kasi tawag dyan, pangarap ko din mag-free dive. Pero nung nung tumalon kami dun sa, tawag dyan, nag-cruise. Tama ba? Day 2, nung nag-island hopping. Lakas ng loob ko, sabi ko, aalisin ko yung life vest ko kahit hindi ako marunong lumangoy. Diba? So, nakigamit ako ng cellphone ni Jeline. Sabi ko, Jeline, picturean mo ako. O, yun. So, na-unlock ko ulit yung ano. So, eto, yung mga nakita niyong picture, eto naman yung version ko. So, pare-pareho lang naman yung lugar na pinuntahan namin. But the experience is different. I know most of you, yung iba na exile, kaya dapat gustuhin nyo. Gusto ko lang i-flex yung ibang mga realizations and experiences ng mga kasama ko na hindi nila na kwento ngayon. Kasi yun yung highlight. Sa sobrang daming picture na pinakita, yung experience nila mismo nakalimutan. Pinakauna si Mardy. Alam niyo ba kay Mardy? First day pa lang, dun sa GC namin, sabi niya, ang init ng shower. Pwede ka na magkape. Kasi, di ba merong hot? May cold. Hindi ko alam kung paano niya inactivate yung shower. Nagreklamo, mainit daw. Ngayon, alam niyo kung anong ginawa niya para makaligo siya. Tanungin niyo ako kung ano? In-off yung breaker ng kwarto. So, malamang nag-shower siya, madilim, di ba, yung buong kwarto. So, nakakatuwa yung isa naman na kasama namin, same ang reklamo niya. Mainit din yung shower. Alam niyo kung anong ginawa niya? Doon siya sa may Enedoro, di ba yung bidet? Doon siya naligo. Yun, basta sobrang dami ng mga experiences. May kasama kami doon na T-Bird. Alam niyo yung T-Bird? T-Bird, tomboy, in short. Ngayon, nakakatuwa yung kwento niya kasi basta, she came from a very humble beginning. Tapos, iba talaga yung impact ng Ascendra Boracay trip sa kanya. Nung nag-share siya, tawag dyan, sobrang ganda ng experience na even ako, paulit-ulit na ako nakakapag-Boracay. Isa sa na-enjoyan ko, not the personal experience na experience ko, pero masaya kasama ang mga first-timers. Diba? So ako, sobrang na-enjoy ko yung companionship na nabuo namin ni Mardy, ni Justine, ni Janice, ni Jeline. Yan si Jeline, diba? Talagang dun namin mas nakilala, na-discover yung mga personalities ng bawat isa. At ang gaan lang. Kaya nga mas maganda na i-hit niyo yung incentive ng Ascendra. Kasi number 1, mafe-feel yung sobrang yaman niyo. Pag nasa Boracay kayo, hindi po doon ramdam yung crisis. Sa hotel namin, ilang rooms yung naandun? I think 800 to 1,000 rooms yun ha. Fully booked every day. At hindi lang yung hotel namin yung laging fully booked. Kahit sa shore, sobrang daming tao. So doon namin na-realize, habang ina-enjoy namin yung Bora trip, nagbubulungan kami. Sabi ko, grabe, meron lang talagang dalawang klaseng tao sa mundo. Mayaman at mahirap. Mamimili ka lang kung saan mo doon gusto. Diba? And isa sa bulong-bulong ni Mardy habang na-enjoy niya yung mga ginagawa namin. Alam mo, day 1 pa lang, bukang bibig na niya, sabi niya, kailan kayo yung next trip? Hindi ako papayag na hindi ako makasama. Tama? Kaya tandaan nyo guys, huwag niyong limitahan yung sarili niyong mangarap. Dapat pag may nakita kayong incentive, i-hit nyo. You know why? Pag na-experience nyo yung ganito kasarap na buhay, lalawak yung pangarap nyo. Mas kikiligin kayo. Mas yung drive ninyo sa negosyo na gawin siya, sobrang tataas. Mapansin nyo, iba ng pormahan ni Mardy. Diba? Even kami ng mga kasama namin, sabi nga, angas na ni Mardy diba? Ibang epekto ng Boracay. Ano na lang kaya pag international trip na yan, diba? So, nakakatawa naman si Jeline kasi si Jeline talaga, love niya magdala ng bag. So, imbakan namin siya ng pagkain. Jeline, yung bag niya, alam mo yung made of yung parang cloth, na kung ano yung hugis na nilagay mo, masya-shape talaga dun sa bag. Nakita talaga bilog-bilog, diba? Pinagtatawanan namin. So, sobrang dami pa. And ang pinaka-greatest na magandang experience, yan yung hindi ako sumama sa inyo, diba, Justine? So, pinaka-masarap na experience is yung yacht. Na yung nakikita nating lifestyle ng mayayaman,
habang nasa yate ako, actually, hindi, parang dalawa yung ginagawa ko doon. In-experience ko yung ginagawa namin doon, nagpa-party-party, at the same time, nagre-reflect ako. Sabi ko, kung hindi ako nag-Asandra, ano kayo yung chance na ma-experience mo yung ganitong lifestyle? Diba? Kasi ako, nakapag-Boracay din naman ako. Pero iba kasi pag wala kang iniisip na gastos. Diba? Iba yung enjoyment na pupunta ka na lang, iinom ka na lang ng alak, kakain ka na lang, na hindi sumasakit yung bulsa mo kasi galing sa sarili mong bulsa. Diba? So, yun yung kailangan ninyong ma-experience and ma-achieve. And this is our last night. This is the very intimate bonding together with the councils ni CSO Josephine. So, pumunta kami sa Station 1. Pinakadulo siya ng and yun, patron na naman. Ano yung patron na alak? Yung hindi mo talaga makakalimutan, di ba? So, yan lang for now. And nag-enjoy ba kayo sa Bora? Yes! Naramdaman niyo ba mga kwento ng mga kasama natin? Yes! Okay, so, kanina may nagtanong ulit, ano po ba yung next trip? International ba or local? So, sino gusto sumama? Yun, so naalala ko doon yung mga kasama ko, yung mga kasama natin magtrabaho. Naku, sabi ko nga kanina kay Mark, nung nakita ko, sabi ko, Mark, naku, sa buffet, sulit na sulit mo, di ba? Naalala ko si Mark, di ba? Talagang sobrang, So anyway, just a little background. Sino dito yung first time na makinig ng Now? Yan. Yung hindi pa member. Huwag po kayo mahihiya. Yan. Sige. Alam niyo ba, gusto niyo gusto niyo may pagbabago sa life ninyo? Alam niyo ba na we have a very generous God na lahat ng mga ginagawa natin nakikita tayo. Kaya dapat, pag ikaw may gusto kang something, changes sa life mo, ipakita mo na desidido ka. Okay? So, sino dito yung mga first-timers? Mahihiyain pa talaga itong mga nasa harap ko. So anyway, yun, without so much further ado, ang pag-uusapan po natin ngayon is the Now. So ito yung training na kailangan nating lahat. Bago ka man, sasali ka pa lang, or matagal ka na sa ginagawa natin, etong pinaka-basic na kailangan nating ma-master. So, are you ready? Yes! Okay, so, konting background lang sa akin, kasi baka isipin nyo, sino ba tong babaeng to, di ba? So, I'm OJ Chua Bicolano, so currently I'm the top 6 of Ascendra International, founding partner, and Prestige Empire founder. So, eto ako nung nag-start. So, kailangan niyo yung makita kasi ganyan din ang mga itsura niyo ngayon. Di ba? So, kung ano ako noon, at kung ano ako noon, yan yung present niyo ngayon. Okay? And kung ano yung future niyo, yan naman yung nangyayari sa amin ngayon. Alright? So, nag-start yung Ascendra last June as pre-launch, pero July 31, yan po yung mga kinita natin. Nasundan pa, 2 weeks hustle, 253,000 income. Yan, sumunod pa, madaming cheque ulit. Diba? May 500,000, 104, may 91, may 113. Ayan, and nakasama tayo sa first travel international trip ng company, Shanghai trip. May mga kasama din tayo sa grupo na nakahit ng lifestyle rewards natin. Kasi dito sa Ascendra, namimigay po tayo ng libre pa-shopping, pa-gadget, diba? Pa-travel. Yung ginawa namin, Boracay and Shanghai, libre lang yun lahat. Okay, sino dito ang gusto ng upgrade ng cellphone, gadgets? Yan. Sino dito yung gusto mag-shopping? Yan. And travel. Sasakyan. Yan. So, pag ginawa mo si Ascendra, lahat ng yon is possible mo talaga siyang makuha, okay? Regardless of your background. So, yun, consistent tayo na nakakapasok sa ranking. And, yan, this is our first, this is the first AI forum happened in Manila. So, yan yung mga first meetings natin. And, yan, some snippets nung pumunta kami ng Shanghai. So, yun. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon is the Now. Mark, please. Okay. Wala. Ano mo siya? I-back mo siya. Yung Now presentation na nakasave.
Diyan. Okay, sino na yung nakapag-attend ng Now? Napanood yung Now sa online? Wala pa. Okay. So, dapat pala si SP Chad ang mag-discuss nito. Diba? So, pwede ko bang i-introduce si SP Chad Medalla? Diba? Ganyan dapat, diba? Pag magaling pasa ng mic. So, anyway, with Ascendra International, ito yung maganda kasi si Ascendra, na-level up natin ng network marketing. Because network marketing is already known as a sunken industry. Ano ibig sabihin ng sunken industry? Palubog na. So, here comes ngayon si Ascendra, diba? Anong ginawa ni Ascendra? Kaya tayo, a solution company, kasi sinolusyonan natin yung mga common mistakes and issues or problems ng mga previous companies, networking companies. So, nung nalaman ko na merong Ascendra, and when I found out na yung 4 na founders natin, sila yung nagsama-sama, hindi ako nagdalawang isip na simulan yung negosyo. Okay, ano ang lamang natin with Ascendra? Si Ascendra, hindi tayo yung hype na kumpanya. Papangakuan ka ng sobrang dami, but Ascendra is giving you a clarity na yung mga pangarap natin, ibibigay sa'yo step by step na kailangan mong gawin, mga kailangan mong baguhin sa sarili mo para sigurado ka na makuha mo yung success na ginugusto mo sa ganitong negosyo. Okay? So, yan yung purpose ng Now natin. So, it's New Ascenders Orientation. So, ang mission ng company natin is we help committed dreamers grow by providing clarity through proper tools, structured learnings, and reliable system and create impact beyond profit. So parang katulad sa mga estudyante, gusto mo maging doctor, anong gagawin mo? Mag-enroll ka sa medicine. 6 years yung course, pagka 6 years mo, hindi doon nagtatapos. May mga kailangan ka pang aralin. Kung gusto mo maging cardiologist, kung gusto mo maging ortho, another 6 years ulit yun. Para maging doktor ka, kailangan mo ng mga exams na kailangan mong gawin. Trainings after trainings. So dito sa Ascendra, ang goal ni Ascendra is ikaw maging magaling na ascender na negosyante. Okay? So meron kang masterclass na gagawin dito or sasalpakan dito. So in short, huwag ka kaagad muna mag-expect na yayaman ako dito, di ba? Yung sa mga iba, maririnig na, sumali ka kasi dito magkakaroon ka ng sasakyan, travel, milyon-milyon. Dito ang gusto natin, i-groom ang bawat isa kasi pag naging clear yung mga kailangan yung gawin, mas possible makuha yung mga success na gusto natin. Okay, so next vision, Ascendra International will be the most dependable partner in dominating the MLM industry. Actually, 2 to 3 months pa lang from the grand launching yung Ascendra. So bagong-bago pa. Congratulations sa mga bagong members natin ngayon. Samahan niyo si Ascendra sa ating pioneering stage. Actually, ito yung dapat na embrace natin at hatawin. Kasi sa lahat ng mga nakakaintindi sa larangan ng MLM industry, pinapangarap ng karamihan makaabot sa pioneering stage. And yan ngayon yung naabutan nyo. The challenge here is, hahataw ka ba kahit nasa pioneering stage ka? Yes. Okay? So, yun. Mission nyo, ayan. So, next, core values, purpose-driven. Okay? Ano ang core values ni Ascendra? Dito, may purpose tayo, bakit tayo nagnenegosyo. Hindi to dito pera-pera lang. Okay, next is connection. Nafe-feel niyo ba yung connection sa mga mentors, communities? Actually, isa to sa mas naghubog na mas nailaw ako sa Ascendra. Kasi yung founders na lang natin, imagine mo, nalaman ni na Ma'am Francesca na nagkaroon ako ng tawag dyan, allergy. Si Abjailing, si Sir Jurgen, lumamit pa talaga sa akin, OJ, are you okay? Magpapabili tayo ng gamot, diba? Hanggang sa nakarating ako ng Bicol, si Ma'am Cez, tinatawagan pa ako, OJ, okay na ba yung allergy mo? Okay ka ba? Kasi parang nung Boracay, parang diba? So yung connection nila sa distributors, hindi lang sa mga leaders, but kahit sa mga baguhan, especially pag nakikita ka na you are really, pursuing Ascendra International. So next is commitment.
So makikita niya yung commitment ng mga founders natin. Si CSO Joseph Lim, pakalapag namin from Boracay trip. Next post, nasa office, may mentoring. Tama? Kung tutuusin, they have all the rights na magpahinga kasi founders na sila. Mayayaman na sila. Sa Boracay alone, hindi na nila dapat yung iba sa previous company namin, mostly kasama sa, nung bago, nung few years, nung bago pa lang yung company, nakakasama namin yung mga owners noon. Pero hanggang sa pag-check-in lang at pag-check out. Pag mga activities, hindi namin sila nakikita. With Ascendra, sobrang na-inlove ako kasi from the moment na pag-travel hanggang sa pagkain, hanggang sa mga activities kasama namin. Actually, doon sa cruise, yung nag-sunset viewing kami, di ba? Tumigil kami sa gitna ng dagat. Si Sir Miko Imson, may fear of heights siya, tsaka sa deep water. Tapos nakita namin na tumalon mismo siya from the tuktok ng barko, ng ship. Diba? Tumalon siya at naglangoy. Sabi ni Ma'am Jubel, wow, si Miko ba yun? Kasi for so many years, takot talaga siya sa deep water at sa heights. But doon ko nakita na sabi ko, grabe ang mga founders natin. Alam mo, they are conquering the fears na meron sa kanila together with the distributors na kasama nila. So yun, next is inclusivity. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, Ascendra is for everybody. Diba? Sa ibang industry, pag mayaman ka, ay pag tawag dyan, ang opportunity mo naka-base sa status mo, sa ganda mo, physical appearance, sa backer mo, sino ang kakilala mo sa loob. Dito kay Ascendra, ang maganda dito, kasi regardless of your background, itsura, diba? Financial capacity mo ngayon, as long as may pangarap ka, para sa'yo si Ascendra. Okay, so next is innovation. Alam naman natin na tayo ang pinakaunang nag-embrace ng artificial intelligence kasi sa system po ng network marketing, dapat kung ano yung tinuturo ng kumpanya, ng mentors mo sa'yo, dapat alam mo lahat. Alam mo lahat kasi yan din yung ituturo mo sa ilalim. Paano ngayon kung ikaw no read, no write? Medyo slow ka. Diba? So yun ngayon, yung naging downfall sa iba. Kasi may iba na, sabihin natin, high school graduate lang, elementary graduate lang noon. Ngayon may nakuha professional. Anong ituturo nito dito sa professional? Ang expectation ng nasa ilalim, sobrang laki. Kaya minsan hindi humahataw yung tao kasi limited yung napapasang information pababa. With Ascendra, ang maganda dito kasi eto para sa lahat. Ibig sabihin, kahit hindi ka magaling magkwento, magturo, magbasa ng trainings, provided na ni Ascendra. Okay? Kasi sa portal natin, naandun na lahat ng trainings na kailangan mo. Okay? So, meron din tayong chatbot, if you're familiar with ChatGPT. So, doon sa portal natin, meron tayong AI doon na lahat ng kailangan mo about the company, pwede mo siyang tanungin. Outright, masasagot ka. Next is integrity, ibig sabihin, anong meaning ng integrity? Doing the right thing, even no one is watching. Tama? So dito si Ascendra, we are really inspiring each and every member na kahit walang tumitingin sa'yo, hindi tayo dito nanloloko. Ginagawa natin ng maayos yung negosyo. Kasi tandaan nyo, ang pera, kung ikaw nasilaw ka sa maliit na bagay, paano ka pa pagkakatiwalaan sa mas malaking blessing? Okay? Kaya ngayon pa lang dapat gawin mo yung negosyo ng tama. At yun yung isa sa core values na meron yung company natin. And next is alignment. Ibig sabihin, di ba, lahat from the founders, founding partners, leaders, di ba, pioneers, down to the distributors, gusto ni Ascendra, align tayo. Pare-pareho tayong iniisip, yung galing natin, yung skills natin. Of course, yung income, gusto natin lahat kumikita. Lahat ng results, gusto natin ma-experience ng lahat, especially lahat ng mga humahataw. Alright, so, our culture, eto ha, hindi babaguhin natin yung terminologies. So, dito, ang sponsor, yan yung taong nakapag-invite sa'yo, instead of calling him or her as sponsor, success partner ang tawag natin. Okay? So, ibig sabihin, it can be your mentor na nagsusupport sa'yo or yung other business partners natin. Okay? So, next is yung upline, downlines, and crosslines. Ang tawag natin is
growth partner. Okay, clear? So, dati, di ba, upline. O, ngayon, ang tawag mo, success partner or SP. Okay? Pag downline mo naman, hindi downline ang tawag. Ang tawag mo is growth partner. Okay? GP. So, next, ano yung terminologies natin? Accounts or registration. Ang tawag po natin dyan, enrollment. Kanina, may bumili ng enrollment package na 200,000 yung executive account natin. Alright? So, next is, yung owners and BODs, ang tawag natin sa kanila are founders. Yung 001 ng company, founding partners, business presentation, AI forum ang tawag natin. Sana wala na akong maririnig na OPP. Di ba? O, saan po yung OPP natin? Pag ibig sabihin, hindi pa yung nakakapag-attend ng now. Okay? So, yun. Sa atin, AI forum. Next is check release, Freedom Friday. Okay? And ang season natin is Ascenders Assembly. Actually, yung ginawa natin kaninang sharing, it's a simultaneous activity sa Manila. Nagkaroon din ng sharing sa Manila, yung mga Manila team naman. Okay, next is podcast with F2F Transformation Tuesday. Okay, so our calling is, gusto natin ma-shift yung from luck, swerte, di ba? Siya, naswertehan lang kasi yan into real entrepreneurship. Okay, so next is shift focus from money. Yung iba kasi sumasali sa ganitong negosyo kasi kita-kita lang. Okay? Gusto ng income lang. It's normal. Lahat naman, given yan. Given yan na pag ginawa mo yung negosyo, kikita ka. Pero ang gusto ni Ascendra, ma-master natin yung pasikot-sikot sa negosyo. Kasi pag na-master mo siya, kahit umulit ka ulit, kahit mag-back to zero ulit, pero hindi naman mangyayari yun, kaya mo ulit makapag-build. Kasi skilled ka na. Master mo na gawin yung negosyo. Are you learning? Next, shift from confusion to clarity and competence. Mostly kasi, na-master natin yung magpa-pay in. Diba? Magpa-enroll, magpa-join. So ngayon, mostly nang sumali sila kasi nagustuhan nila, na-empower mo, na-inspire mo. But after nun, what's next? Okay, so yan yung gustong masolusyonan ni Ascendra na after, dapat cleared sa lahat ng sumali yung pasunod-sunod nilang gagawin. Na kahit wala na yung sponsor mo, kaya mong mag-function because of the provided system na meron si Ascendra. Are you learning? Yes. Okay, so ascend your clear flight to path to success. So yun. Yan. So we have different topics. So, sabi ko nga kanina, para kang naka-enroll into a master class. Ngayon, may iba't iba tayong courses, may iba't iba tayong subjects. Okay? So, dito, meron tayong tinatawag na check-in. Ang first course natin is check-in. So, ano yung ma-expect ninyo sa check-in course natin? This is a calibration before the navigation. Ibig sabihin, preparation to sa'yo bago tayo lumipad. Okay? May mga kailangan ka munang gawin sa sarili mo para pag alam mo na siya, dire-diretso na yung paglipad natin. Okay? So we have check-in 1, more on about mindset. Check-in 2, motive. Check-in 3, mastery. Check-in 4, method. So ito yung conditioning stage. Kasi mostly, pag sumali, di ba, ano yung next na gagawin mo? So kasama na dyan, ayusin natin yung itsura mo. Dapat ikaw, ang mindset mo, negosyante ka talaga. Okay? So, next is lift-off series natin. So, may lift-off to 1 tayo. This is more on connect. Paano kayo mag-connect sa prospects. Next is contact, communicate, and close. This is more on, ito yung presentation stage. Okay? So, may mga itutulong kaming skills sa inyo dito sa lift-off series natin. And next is elevate. So, ito na ngayon yung mga trainings na kakailanganin ng lahat ng mga ascenders natin. So, regardless of your rank. Okay? So, kung associate ka, may course, may training na kailangan mong ma-master sa enrollment package na kinuha mo. So, kung managing partner ka, may mga series of trainings naman na i-equip si Ascendra sa'yo sa level na meron sa'yo ngayon. So, alright. So, next. Yan. Alignment. So, ang topics natin dito is more on inspiration
integrity, impact, influence, and illumination. So eto, para maging consistent yung pumapasok na income sa'yo, maging consistent yung team na nurture mo. Okay, and reach, this is the destination, is sustained discipline. So, para to sa mga enterprise partner, brand partner, and legacy partner. So, ito yung cherishing stage. Ito yung stage na pinapangarap ng lahat na maabot. Okay? So, by now, as of the moment, ito yung course guide natin sa Check-in-One. We will be talking about more on mindset. So, pag-uusapan natin dito yung 10 critical flight failures in network marketing, and 3 pilot pitfalls to conquer. And Check-in 2, dream versus goal, dream conversion cycle, 4 goals to hit in your Ascendra business. So dito ngayon iikot yung training natin for this afternoon. Okay, so first is mindset. Can you say the word mindset? Mindset. Pwede pa basa? Before you win? Alam niyo ba na pag kayo sumali dito at nakita ninyo na magiging successful kayo, yan talaga yung mangyayari. At kung sumali kayo dito at lahat ng nakikita mo, pangit, kaso, baka wala sa akin maniwala, good news, wala talagang maniniwala sa'yo. So pag nag-start kayo dito, ang unang babaguhin natin is mindset. Dapat meron kang positive mindset. So, yan yung pinakaunang babaguhin natin. Kaya nga meron tayo tinatawag na mind reprogramming. So, aalisin natin yung mga paniniwala mo na kinalakihan mo noon. Di ba? Ano yung mga paniniwala natin? Pangit, di ba? Wag ka masyadong mag-aspire na yumaman. Kasi pag hindi mo nakuha siya, ikaw lang naman ang masasaktan. Minsan, naririnig natin yan sa mga relatives, parents, kaibigan. Ngayon, pag yan yung paniniwala mo, good news, kahit madami kang kinakausap, wala kang nag-close you. Kasi bakit? Yan yung naandito sa subconscious mo. Kaya dapat alisin mo yun. Paano mo alisin yun? Mag-download ka ngayon ng mga panibagong mind conditioning na pangmayaman na. Diba? So, dapat bago na yung mga pinapanood mo, dapat i-unfollow mo yung mga nagpo-post sa Facebook ng mga negative. So kung may mga lumalabas pa dyan ng mga negative news, ibig sabihin yan pa yung nasa algorithm mo. So you have to change everything, di ba? Kung dati ang pinapanood mo sa mga TikTok, mga walang kwentang bagay, dapat ang pinapanood mo ngayon more on motivation, connected sa pagnenegosyo mo. Alright? So, yun. Before you win the market, you must win in the mind. So ano pa yung next na importante dito? Dapat meron kang good learning and listening attitude. Paulit. Good learning and listening attitude. So dito, well-guided ka ng SPs mo, ng mentors, and ng coaches. So ngayon, dapat ikaw, nakikinig ka. Iilan lang, wala nga akong nakikita na nagsusulat sa notebook. Kami dati, baguhan kami, nagsusulat kami sa notebook. Anong difference pag nagsusulat at nakikinig ka? Pag sinulat mo lahat ng learnings mo, doble ang naiintindihan mo. Mas lalo mo siyang naiintindihan. At dapat pag sinulat mo, nire-review mo yan pag uwi ninyo ng bahay. Kasi there are 3 types of learners. Number 1, nakinig lang, pero walang naiintindihan. Yes? Number 2, nakinig, may naintindihan. Pero hanggang dun lang. Yung pangatlo, may nakinig, may naintindihan, at may ginawa. In-apply yung inattendan. Parang katulad ngayon, I know this is not the first now. This is not the first training na na-attendan nyo. Now ask yourself, sa paulit-ulit na pag-a-attend nyo ng trainings, libre at may bayad, ang tanong, ano yung pagbabago na ginawa nyo sa sarili nyo? Tama? So, iilan lang talaga yung tao na after mag-attend ng training, paglabas, in-apply agad. So, yun. So, next is, yan. So, we will be discussing 10 critical flights of, Okay, so number 1, ang aayusin natin dito is small time attitude. Sino dito yung pag may pinipresentan, pinoproblema niya
Yung pambayad nung kausap niya. Di ba? Nako, sisingilin ko to ng 8.5 yung enrollment namin. Paano kaya ito makakapag-enroll eh wala ng trabaho? Tama? Ibig sabihin, wala sa kausap mo yung problema. Ang may problema, yung pag-iisip mo. Scarcity mindset ka. Ikaw mismo, namamahalan ka sa 8.5. So, dapat maintindihan ninyo na nasa negosyo tayo. Are you learning? Yes. Ang ino-offer mo is chance na magbago ang buhay nung kausap mo. Ngayon, kung ikaw mismo, duda ka sa ino-offer mong negosyo, good news, wala ka talagang mako-close deal. And believe me, sino yung nakaka-experience ng ganon? Huwag kayo mahiya. Hindi kayo ma-judge. Sino dito yung nakakaramdam na pag nagpe-present ng 8.5, ng 45,000, ng 200,000, ginajudge niya yung kausap niya na walang pang-join? Or nako, yung trabaho nito, magkano lang, diba? 5,000, 8,000 lang yung sahod. Ano pa kaya kung tatanggalin ko pa sa kanya yung 8.5 pang-join? Dapat hindi ganun yung mindset natin. Dapat ang mindset ninyo is a big time mindset. Paano mawawala yon? By attending trainings. By connecting to your mentor. Dapat ikaw mismo, alisin mo yung mga limiting belief mo sa sarili mo. Kasi alam niyo ba, lahat ng nangyayari nagsisimula sa utak? Bakit may ilaw? Dumaan yan sa utak. Idea. Hanggang sa nag-materialize, pinut into action, nagkaroon tayo ng ilaw, ng kuryente. Bakit yan ngayon yung sinuot mo? Dumaan yan sa utak mo. Tama, nagbukas ka ng cabinet, ang dami mong choices na pinili, napili mo, sinuot mo, sinukat mo, kaya yan yung suot mo, girlfriend mo, nagsimula yan sa utak. Tama? So lahat, napaka-importante ng small time attitude, ito yung babaguhin natin. Dapat maintindihan mo, si Ascendra International, this is a big time business. Big time business to the point na maliit yung kapital na sinimulan mo, ang layo ng pwedeng marating mo with Ascendra International. Okay? So, flying low when you're built on altitude. Parang katulad ngayon, let's say for example, ikaw nakita mo si Ascendra as dito magbabago ang buhay mo. Naintindihan mo ng 200,000, sobrang mura niya pag pinag-uusapan is negosyo. The way paano ka magbihis, pang negosyante. Yung choices na bibilhin mo sa damit, pang business attire. Tama? Yung ballpen na bibilhin mo, syempre doon na ako sa may tatak, di ba? Para pag ako nagpirma ng mga cheque, nagpirma ng mga tawag dyan, kailangan pirmahan dito sa office, pang negosyante. Nakukuha niyo? Pag may kausap kayong prospect, ano ang terminologies mo? Oh, may negosyo ako. Nasa international expansion kami. Pag tinanong ka, magkano ang kapital dyan? Mabilis mo lang babanggitin, 200,000, mura lang. Kasi bakit? Naka-big time mindset ka. Naiintindihan? Pag small time attitude, yan. Ang pananamit mo, naka-t-shirt lang. Tama? Yung ballpen mo, panda. Ang color ng takip, red. Pag sinulat mo, black. Diba? So, hindi mo inaayos yung pananamit mo. Kasi bakit? Small time attitude ka. Ngayon, pag may nag-inquire sa'yo, ano ba yan ang negosyo mo? May capital ba? Hindi mo masagot-sagot. Kasi bakit ikaw, ang liit ng tingin mo sa negosyo natin? So, dapat ngayon pa lang na bago ka sa Ascendra, dapat proud ka. Sino dito yung proud na member siya ng Ascendra? Yan! Diba? Ang proud, dapat hindi lang hanggang opisina, hindi lang hanggang building. Kahit saan ka pumunta, nakikita sa galaw mo. Naaamoy sa'yo pag dumadaan. Wow, bango naman itong taong to, diba? Nagiging curious yung mga taong dinadaanan mo, yung mga kaibigan mo na nakakakita ng post mo na, aba, ito si, ano pangalan mo? Kyla. Aba, ito si Kyla. Dati, diba, simpleng estudyante lang to. Ngayon, ang mga kasama, mga big time. Diba, kahit wala ka pa talagang kinikita, ang feeling mo, negosyo mo na talaga siya. You have ownership. Okay? Kasi tandaan nyo, kung kayo ma-expose sa iba, actually kanina inspired ako si Dennis Patoy, yung nagsalita dito, meron namang executive.
knowing the background ni Dennis. Si Dennis, he came from a very humble beginning. Si Jeline, OFW, naging kasambahay. Pero hindi yun yung nag-limit sa kanila para hanggang 8585 lang. Wala sa background, wala sa pagalingan mag-English. Nasa sarili kung gaano ka kasandisidido, gaano mo naiintindihan anong meron sa Ascendra at ikaw mismo nagiging barya sa iyo yung 200,000. Tandaan nyo guys, ang effort mag-present pareho lang. Yung minuto, yung tao kakausapin mo, pero yung conviction mo towards the business, yung belief mo sa negosyo, nararamdaman yun ng kausap natin. Kaya yung 200 kung nagagawa ng iba na makapagpa-pay-in ng executive enrollment package, kaya mo din. Kailangan mo lang taasan, kailangan mo lang itong basagin, kailangan mo lang itong alisin sa utak mo. Huwag mong isipin, wala kasi itong pera. Minsan kasi tayo, mas inuunahan mo yung tao, magrason, kaysa sa gawin mo ng maayos yung negosyo. Kasi yung kausap ko, kasi tambay lang. Hindi mo problema na kung anong background ng kausap mo. Ang kailangan mong gawin, ipaintindi kaano kaganda yung Ascendra. Kasi minsan, kung sino yung mga taong walang-wala, sila patuloy yung mga taong desidido gawa ng paraan. Yes? Yes. Okay, next. Procrastination. Ano ibig sabihin ng procrastination? Manana habit. Manana habit. Yung, magdedirecting ako. Kaso mamaya na. Diba? Gagawa ako ng content. Saka na kasi wala pa akong diba? Hindi pa ako nakaporma. The best time to do everything na pumapasok sa isip mo is always now. Kasi kung ikaw madami ka laging nakikitang kailangan mo i-consider, mapapansin mo na unahan ka na ng mga taong desidido. Ano pang pinaka-best example sa procrastination? Ang dami nito nakaka-experience. May prospect, close niya. Kasama niya sa dating kumpanya. BFF sila. Mindset niya, close naman kami nito. Hindi naman to sasali sa iba. Ngayon siya, sumabay lang sa Ascendra. Hindi naman hinataw yung negosyo. Hindi niya pinakilala sa lahat ng tao na kapalibot sa kanya na Ascenders na siya. Ang daming limiting belief sa sarili. One day, nag-post yung BFF niya, member na ni Ascendra. Lahat ng postings, Ascendra, baliw! Ngayon nagsumbong sa akin, mentor! Bakit po ni-recruit yung friend ko, close kami nito, parang nanay ko na siya. Sabi ko, presentan mo ba? Hindi po. Sabi ko, anong gagawin natin? Sumama yung loob niya. Siguro po, hindi po talaga para sa akin si Ascendra. Nakukuha niyo? Sumasama yung loob mo sa isang bagay na ikaw lang naman yung may kagagawan. Dahil procrastinate ka na hindi naman ito marirecruit. Pag may kumuha dito, lalapit naman to sa akin, magsusumbong naman to sa akin. Lumapit niya sa kanya, pero member na ng executive account. Alam mo anong pinakamasakit? Lahat ng anak naka-executive accounts. Nakukuha niya? So that is one example of procrastination. Yung akala mo na hindi makukuha ng iba, ikaw, petiks-petiks ka lang, diba? Wala naman yan. Mag-ano yan sa akin, lalapit yan sa akin. Paano lalapit? Hindi mo nga pinapakita si Ascendra. Hindi mo nga pinapakilala sa Facebook mo, sa wall mo. Hindi mo nga siya ginagawa everyday. Nakukuha niyo? Alam niyo ba ang mga small, repeated habits and choices na ginagawa natin everyday? Yan yung maghahatid ng result na meron sa inyo, sa future nyo. Kaya wag niyong lang-langin lang yung mga maliliit na bagay na pinagliliban ninyo araw-araw. Yung simpleng, oops, prospect ko to. Kaso, inaantok pa ako. Saka na, set ko na lang ng schedule. Yung mga maliliit na bagay na gano'n, oops, pupunta ako ng office. Diba? Magpi-PMA ako, magsasubscribe ako.
Nagmanyana habi ka, nakalimutan mo. Nasipot ka ngayon, di ba? Masyado kang na-stress nung 31 na pinaka-last day na of the month. Hindi ka nakapag-subscribe. Next month wala kang kita. Dahil sa simpleng procrastination. Ako, pinakayo ko talaga is the manana habit. Kung ano lang naman yung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Kasi napapile up siya every time na sineset aside mo. And this attitude, it should be applied sa lahat ng ginagawa, sa lahat ng aspeto natin sa buhay. Sa loob ng bahay, saka na ako magpa-laundry. Basta mapansin mo, wala ka nang mabubunot kasi bakit? Tambak na yung labahan mo. Diba? Kumain ka, saka ko na yan huhugasan. Anong mahirap doon? Di ba pakakain mo, hugasan mo? At least lahat malinis. May nakita kang basura, saka ko na yan pupulutin. Hanggang sa baho-baho na nang tinutuluyan mo because of the procrastination. And yung mga maliliit na attitude na yan, pwede sa labas ng negosyo, nadadala nyo yan dito sa pagnenegosyo natin. Okay? Kaya okay ba yun? Nasimula ngayon, since ascender ka na and upcoming ascender ka na, huwag ka nang magpaliban-liban pa. Yes? Yes. Diba? So, simulan na natin ngayon. Alright? So, reinventing the wheel. So, this is ignoring the flight plans. Ibig sabihin, si Ascendra, actually, bakit ko siya sobrang nagustuhan? Spoon-feeding na lahat meron si Ascendra. Lahat ng kakailanganin mong skills provided na ni Ascendra. Ngayon, huwag ka na gumawa ng panibago, di ba? Natatawa ako minsan. Ito ngayon, isa sa laging niremind sa amin is si CSO Joseph Lim. Si Ascendra Bago, napaka-fresh ng company natin. Reset ang market when it comes to network marketing. Bakit hindi ka proud na dalhin ang pangalan ni Ascendra? Bakit ang iba, ang pinapangalan is yung pangalan ng grupo nila? Pwede mo na ipakilala, Ascendra, Ascendra, Ascendra. You get it? Yes. So, hindi na natin kailangan dito na maggumawa ng panibagong sistema kasi si Ascendra alone, meron na tayong susundin na sistema. Okay, isa na din dyan yung pag na-maximize nyo, yung pino-provide na privileges ng company. Kung mapapansin niyo yung Ascendra International page natin, may dalawa yan. Ascendra International, tsaka yung may bulletin. Given doon lahat ng mga videos na kakailanganin, lahat ng mga ascenders, na i-repost mo na lang yan. May kasama tayo dito, si Justine. Si Justine, ang lakas niya sa mga reorders. Anong ginagawa niya? Kinokopya lang. Yung mga ginagawang reels, yung posters ng Ascendra, nire-repost niya lang sa wall niya, sa stories niya. Ang daming nag-how, ang daming nag-inquire. May mga nagbebenta siya. So ang tanong, kung nagagawa ng iba, anong difference sa'yo? Di ba gagawin mo lang, kailangan mo lang maging consistent. Alright? So, wag na nating baguhin kasi sometimes, pag binabago-bago mo, mas natatagalan ka, nako-confuse ka. So, next, low self-esteem. Ayan. Ito, actually, this is a limiting belief sa sarili natin. Bakit hindi ka makapag-breakthrough? Because of kung paano mo tingnan ang sarili mo. Ay kasi mahiyain po ako. Ay kasi wala po akong pamasahe. Ay kasi high school graduate lang po ako. Hindi po ganon. Dito, with Ascendra, dapat ikaw mismo ang paniniwala magsisimula sa sarili mo. Alam mo ba, useless ang motivation coming from the SPs, coming from the GPs, kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo. Gusto niyo ng kwento? Yes! May kwento. May group of frogs. Alam niyo yung frogs? Yes. Palaka. Okay? May group of palaka nakatira sa malalim na balon. Pero yung balon, yung well, is, polluted. May mga basura, mabaho yung tubig. Tapos ang daming mga palaka na naandun. Ngayon dun sa palakang yun, merong isang palaka na nung simulang sinilang siya, walang ibang ginagawa kundi tumalon ng tumalon every day. Hanggang sa naging adult na palaka siya. So yung mga kasama niya, lagi siyang tinatanong, "Hoy, palaka," sabi niya, "Hindi ka ba napapagod? Simula nung bata ka hanggang ngayon, wala kang ibang ginawa kung tumalon ng tumalon ng tumalon." Pinagtatawanan siya, kinakantsawan siya. Tapos may isang palaka nagsabi,
Kung ikaw nangangarap ka na makaalis sa balon na to, kalimutan mo na. Kasi bakit? Kami dito, nakikita mo ba kami? Oh, dito na kami pinanganak, ang iba sa amin dito na namatay. At wala ni sino man ang nakaalis sa balon na to. Alam mo ginawa ng palakang yon? Talon pa rin ang talon. Di ba nature ng palaka yung tumalon? Pag talon ng isang palaka, natalunan niya, nakatalon siya, palabas. Palabas ng well. Nung nakita niya yung ganda ng mundo, gaano ka-green yung grass, yung mga puno, gaano ka-presko yung hangin, ang ganda ng color ng mga flowers. Ang ginawa ng palaka, nag-explore. Tumalon, nag-hop palayo. Yung mga palakang natira, nagulat. Wow, paano niya nagawa yun? So yung iba, panay tawag dun sa isang palaka, oy, palaka, balikan mo naman kami dito, gusto din namin makaalis. Turuan mo naman kami, paano kami makakaalis dito. Walang sagot ng palaka. Uy, palaka, grabe, nagbago ka na kaagad, kakaalis mo pa lang. Alam mo, may isang palaka na nasa isang sulok. Sabi ng isang palaka, huwag na kayo mag-aksaya, tawagin yung palakang yon kasi never yun babalik. So gulat yung iba. Sabi niya, paano mo nasabi? Kasi kilala ko yung palakang yon. Anak ko siya at pinanganak ko siyang bingi. Ibig sabihin, day one pa lang na ang daming nagdi-discourage dun sa palakang yon, hindi niya pala naririnig. Kaya anong ginawa niya? Talon lang siya ng talon kasi gusto niya makaalis sa sitwasyon na meron siya ngayon. Kaya nung nakatalon siya, nakita niya yung ganda ng buhay. At ganun din meron sa sitwasyon ng iba sa atin dito. Ang tanong, kung gusto mo nang makaalis sa sitwasyon mo ngayon, wag na wag kang makikinig sa dream stealers. Tama? So, yun, false expectations. May natutunan sa kwento? Okay, so next is false expectations appearing to be real. May iba na pakasali, akala nila, yes, success na agad. Diba? Pakasali sa Ascendra, akala nila, ay, pay-in na agad. Lahat ng ma-approach, o okay sa'yo. Actually, dito, meron tayong dalawang results na wino-work out. The first result is the internal result. Can you say the word internal? Internal. Ibig sabihin, madami kang munang babaguhin sa sarili mo. Isa na dyan, mindset. Paano ka mag-isip? Dapat utak negosyante ka. Dapat yung isip, decision ng mga successful na tao, ganun din yung kokopyahin mo. Next is character development. Ibig sabihin, dapat yung character mo naka-align sa ginagawa natin. Diba pag sinabing, may training tayo next month, May. Diba yung rise and reset and rise. O magkano yung mentor? O 2,000 lang. Ay, wala pa nga akong benta. May ambagan agad, di ba? May lalabas agad. Naku, maling mindset yan. Nasa negosyo tayo. Tama? Ang isang negosyante, magkano ang mga nilalabas nilang pangkapital? 500,000, 1 million, 2 million, depende sa nilabas nilang negosyo, tinay nilang negosyo. But yung expected nilang income, 3 to 5 years. Tumitigil ba sila on the first year, second year? Hindi. Kasi alam nila na maghihintay pa sila ng 3 to 5 years bago bumalik capital alone. Dito, kakasali mo pa lang, hindi po dyan nagtatapos yung obligasyon mo. Madami ka pa, kailangan mo i-equip yung sarili mo ng skills, ng galing. Dapat pagalingin mo ang sarili mo by what? Attending trainings, attending events, paulit-ulit. Hanggang sa ma-realize mo, ang resulta pala na nade-develop sa'yo, hindi pa sa pay-in, hindi pa sa enrollment. Nagsisimula sa mindset. Dati negative ka mag-isip, ngayon positive na. Dati ang pangarap mo hanggang Bakakay lang. Ngayon after ng sharing ngayon, nangarap ka nung makarating ng Boracay. Di ba? Dati puro problema, ang rason mo. Ngayon mas nakikita mo yung paraan. So dun pa lang, achievement na siya. Okay, so next na result na wino-work out natin is the external result. Yan na yung cheque. Yan na yung travels, yan na yung gadget upgrades, yan na yung international trips, yan na yung mga sasakyan.
Are you learning? So, yun. So, ang pinakakailangan natin dito is, of course, dapat tayo, nakafocus tayo sa destination na mararating natin. Kasi parang sa airplane, sino dito yung kasama ko? Nandiyan pa sila Justine. Kumusta yung turbulence na experience natin? Di ba grabe yun? Kasi ang kapal ng ang kapal ng clouds. Hindi talaga umiwas yung piloto namin sa clouds. Sabi nga nung iba, nagbibiruan. Akala namin, maalon lang sa sa dagat, pati sa as in talaga matatakot ka. Tapos yung biglang igaganon ka, naku kung andun ka papatsyad, nag-anxiety ka na sana. Oo, pero grabe talaga yun. Ang haba, ilang minuto. So, ngayon, tingin mo, kung ang ginawa kung ang utak or kung ang mindset ng piloto is tumigil during the turbulence, anong mangyayari sa lahat ng pasahero, including sa kanya? Babagsak. Pero hindi ganun. Once na nakapag-take off yung eroplano, kahit maulan man yan, dumaan man yan sa makakapal na ulam, alam nila na ang turbulence is normal during the flight. Ganon din sa ginagawa natin. Once na number ka na, unang gagawin natin dito, babaguhin natin mindset, character, may experience nyo dito, yung mga no. Huwag kayo mag-focus sa mga nangangako na akala mo siya na, pero hindi pa pala. Naniwala ka nga sa ex mo, di ba? Akala mo siya na. O yun, at least dito, anong ginugroom dito sa inyo? Pinapalakas yung loob. Sinasanay kayo sa rejection kasi ang rejection is normal. Can you say the word, rejection is normal? Rejection is normal. Akala ng iba, pakasali, smooth sailing tayo, pero hindi. Pero believe me, it's just like a deck of cards. Alam niyo yung deck of cards, baraha? Sa baraha, may king, may queen, may jack, may alas, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, at merong joker. Tama? Ngayon, yung deck of cards natin, naka-shuffle yan. So, tandaan nyo, dito sa ginagawa natin, this is a numbers game. Hahanapin mo lang yung tao na kaparehong mindset katulad mo. Diba? Ipe-present mo lang si Ascendra sa pinaka-best presentation na kaya mo. Pag nagustuhan niya, tara. Kung ayaw, it's okay. Next, kaibigan mo pa din naman siya. Naintindihan? Yes. So, yun. So, next, money first mindset. Ito yung inaalis natin dito. Ano yung inaalis natin dito? Yung kikita agad muna. Okay? So, tandaan nyo, ang kita, normal yan. Kikita talaga kayo dito with Ascendra. Pero ang kailangan nyo munang gawin dito, kailangan nyo munang gumaling. Parang katulad sa school. Sino dito mga estudyante? Anong year mo na? Grade 12. Ibig sabihin, ilang years ka pa mag-aaral bago ka makahanap ng work? Another 4 years. Another 6 years. Yes or yes? Yes. Sino dito yung nainip na? Grade 12 pa lang ako, wala na akong kita. Diba? Labas ako ng tuition fee, wala namang bumabalik na income. Pero hindi nyo nararamdaman yun. Kasi ang mindset natin, pag sa school, kailangan ko matapos yung course na kinuha ko. Pag natapos ko siya, kailangan ko mag-exam. Pag nakatapos ako ng exam ko, doon ako makakaroon ng chance makahanap ng trabaho. Yes or yes? Yes. Kung sa pagiging estudyante nga, we are very patient enough. Ang mga magulang natin is very understandable enough sa kapital na nilalabas nila sa studies natin. Ano na lang dito sa meron sa Ascendra? Ascendra, yung kapital mo, hindi doon nagtatapos. Para kang nag-enroll sa isang kurso ng pagyayaman, kurso ng pagbabago ng buhay. Pero since sa pagbabago ng buhay, ang pinag-uusapan natin, it takes time. Naintindihan? Yes. It takes time. Okay, so, yun. Next is listening to dream stealers. Ayan. So, para ma-lessen ang baggage ninyo, hindi po natin sinasabi na awayin natin yung mga kaibigan nyo ngayon. Hindi. Okay, may tinatawag tayo na may kailangan tayong i-download and may kailangan tayong alisin sa katawan natin, sa sistema natin. Ngayon na may negosyo kang ginagawa, dapat ang mindset mo pang negosyante. Dapat yung oras mo, nakakain siya mostly sa negosyo.
Ngayon, yung circle mo, kailangan mong palitan yan. Di ba nabanggit natin kanina yung tinatawag na alignment? Kung gusto mong gumaling sa pagkakanta, sino ang dapat na idol mo? Kumakanta o sumasayaw? Kumakanta. Ano dapat ginagawa mo everyday? Sayaw o kanta? Kanta. Ganun pala sa buhay. Kung ano yung gusto mong maging, dapat most of the time, yan yung pinapractice mo. Yan yung pinapanood mo. Yan yung pinapakinggan mo. Yan yung mga kasama mo. Kasi yung tinatawag nating influence. Can you say the word influence? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabi nga, di ba, sa grupo, sa school, yung mahinhin, ihalo mo sa malandi, after 1 month, malandi na rin. Tama? Kasi yung topic, yung nakikita, yung choices, yung naririnig, energy siya. Hanggang sa hindi mo na mamalayan, ganun ka na din pala. Ganun din sa negosyo natin. Ikaw, galing sa labas, wala kang pangarap, ang circle mo ngayon, ang pinag-uusapan, puro pangarap. Ano mangyayari sa'yo? Matututo kang mangarap. Okay? So dito, ang gagawin natin is, wag na wag mong papakinggan yung dream stealers. And i-connect ko to doon sa kwento ko kanina kay Palaka. Diba? Kung si Palaka hindi bingi, tingin mo, may factor na hindi niya magagawa na makaalis sa balon? Yes. So you just need to treat the people na nagne-negative sa'yo sa negosyong to as tae. Can you say the word tae? Ang tae ba, tinititigan? Pag alam mo ng tae, hindi, iniiwasan, di ba? May nakita ka tae. Sabi mo sa kaibigan mo, uy, sis, may tae. Sabi ng sis na kausap mo, parang hindi namang tae. Hindi, tae talaga siya. Sabi ng sis mo, amuyin mo nga. Inamoy mo naman, di ba? Ay, oo nga, tae nga. Di ba? Tapos nagduda ka pa rin. Ay, parang hindi pa naman talaga siya tae. Bigla kang sinabihan na, tikman mo nga, tinikman mo naman, di ba? Doon mo na-confirm, ay, tae nga, di ba? So, ang tae, hindi siya tinitikman. Iniiwasan, okay? So, ganun din yung mga negative people around us. For me, walang taong negative. I don't call them negative. They are just misinformed people. May mga friends kayo na pwedeng hindi ka susuportahan. Pero iba lang yung thinking nila at information nila sa ganitong klaseng negosyo. So what you need to do is respect. Pag ginawa mo na yung pinaka-best presentation para sa kanila at ayaw pa rin, it's okay. Okay? Respeto mo, then move forward ka. Pero ako ang pinaka-the best, lahat ng taong kinakausap mo, ang goal mo, dapat tumatak ka sa kanya. Tumatak si Ascendra sa kanya at pag narinig si Ascendra, ang maalala, mukha mo. Pag by the moment na na-positive siya sa Ascendra, diba, ay, si Jeline, number yun. Siya yung unang nagpakilala sa akin sa Ascendra. Tandaan nyo, ang bawat tao may kanya-kanyang level of negativity yan. Example, usapang Ascendra. Ano pangalan mo, miss? Si Nea. Sabihin natin si Nea, na-invite lang dito, walang idea about Ascendra. Yung 100% na pag-join niya, 90% ayaw niyang sumali. Okay? Ngayon, sa taong nag-invite kay Nea, pwedeng considered as no sa kanya. Kasi hindi na nag-reply si Nea. Pero si Nea, may experience na siya sa Ascendra. Pagsakay ni Nea ngayon sa jeep, may nakita siyang cake ng Ascendra. Isang pasahero, may cake ng Ascendra. Oh, yan yung in-invite sa akin ng classmate ko Member din siya. Tama? Pag-uwi na. Ngayon, nung nakita niya yun, yung 90% na pagiging negative ni Nea, naging 70% na lang. Pagpunta niya ngayon ng bahay, pag-chat niya ng Facebook, may dati siyang classmate, member na ng Ascendra. Kumita na, may cheque. Biglang na-realize ni Nea, yun yung Ascendra na inattendan ko dun na naantok na ako, pero wala akong naiintindihan. Pero etong kaibigan ko dati, member na, may cheque pa. Yung 70% na pagiging negative niya, 30% na lang. Ngayon, merong isang tao, i-invite si Nea. Nea, may ipapakita ko sa iyo negosyo. Alam mo na ba yung Ascendra International?
Oo, na-attendan ko na yan. Okay lang ba i-present ko sa'yo? Nung present niya, 30% na lang yung negativity ni Nea. Mas naintindihan na niya ngayon si Ascendra. Ngayon, ready na siya. Kasi along the way, ang daming circumstances, situation na nakikita niya si Ascendra every day. Kaya ang lagi ko sa inyong nare-remind, once na nakausap niyo yung tao, make it sure, tatatak ang mukha mo, ang pangalan mo sa prospect mo. Para by the moment na todo siya, 100%, naging okay siya sa negosyo, ang unang papasok, ay, ikokontak ko si John Lee, di ba? Kasi si John Lee, talagang naramdaman ko yung intention niya na gusto niyang matulungan ako sa ganitong negosyo. Are you learning? Yes. Kaya tandaan nyo, once you're doing the business, do this by purpose. Core natin yan sa Ascendra. Pag naramdaman ka ng kausap mo, kahit wala siyang naiintindihan sa marketing plan, pag nakatawid ka sa kanya, yung intention mo, naramdaman ka, ikaw at ikaw yung maaalala. Alright, so next is taking too much baggage. So, lahat ng tao may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pwedeng emosyon, pwedeng sa relationship, pwedeng financial, pero dito papasok yung tinatawag na professionalism. Can you say the word professionalism? May negosyo ka. Kahit anong pinagdadaanan mo sa bahay mo, sa labas, pag negosyo pinag-uusapan natin, may sarili kang identity. Hindi mo dapat siya nadadala sa negosyo. Dapat kahit pangit ang nangyari sa labas, pangit yung nangyari sa bahay nyo, by the moment you step out of your house, iwan yung lahat. Inhale, exhale ka, iwan mo lahat. It's a brand new you, negosyante ka, isa kang ascender. And by the moment na humahataw ka, itagtag mo na lahat ng mga iniisip mo. Okay? Meron nga tayong tinatawag na dapat meron kang iba't ibang klaseng mask na gamit. Meron ka dapat mask na pag Ascendra pinag-usapan, yan yung naka-switch on. Yan yung gamit mo. Iba ang mask mo pag uwi mo ng bahay, iba din yung gagamitin mo. Are you learning? Kasi bakit? Employment. Pwede mo bang sabihin sa boss mo, Sir, hindi pa ako ngayon magtatrabaho kasi nag-break kami ng girlfriend ko. Heartbroken po ako. Walang ganun. Diba? Kahit heartbroken ka, pag trabaho, no work, no pay ka. Minsan nga kahit yung iba may lagnat, may sakit, pag ubos na yung sick leave, walang choice eh. Kailangan magpakita kasi bakit? Bayad siya. Pag hindi ka pumasok, kinaumagahan, may kapalit ka na. You get the point? Dapat ang professionalism natin dito sa negosyo, professional. Kahit whatever it takes, anong sitwasyon mo, pag may training, drop everything. Pag may meeting, drop everything. Okay? So, wag nating dadalhin ang problema sa loob ng bahay. Okay? Next is resisting and abusing your mentor. Ito yung sinasabi na by the moment sumali ka sa negosyo natin, ang belief system mo dapat, number 1 sa company, number 2 sa products, number 3 sa taong nag-guide sa'yo. Tandaan nyo, listen, ang ginagawa natin dito is not sales. Naintindihan nyo? Iba ang sales sa networking, sa Ascendra. Ang sales, nakabenta ka, tapos na. Sa Ascendra, may napasali ka, nagsisimula pa lang ang obligasyon mo. You get it? Alam niyo ba na ang pinaka underpay, or sabihin natin, hindi naman siya underpay, ang pinaka hindi na-recognize na career is ang pagiging networker or pagiging mentor. Tingnan niyo to Pag masama ang pakiramdam mo, saan ka pupunta? Sa doctor. Yes? Yes. Ngayon, nagpa-appointment ka sa doctor, in-interview ka. Inhale, exhale, kailan pa nagsimula yung nararamdaman mo? May iniinom ka na ba? Anong mga kinain mo? In-interview ka lang ng doctor at niresetahan ka ng gamot na hindi pa naman siya sigurado kung e-effect or hindi. Anong sinasabi ng doctor sa'yo? Inumin mo to for 7 days, pag walang mangyari, balik ka sa akin. Ngayon, konting interview, willing kang magbayad, 800 pesos. Kaching! Di ba? Ilang minutong interview. Ngayon, nagnegosyo ka.
lapit ka kay mentor. Lahat ng problema mo, sinabi na, binigyan ka ng reseta paano mo magagawa or masusolusyonan yung problema mo. Paano yun? Tinuruan ka ng mga kailangan mong gawin. Tapos, sinusuwag mo pa yung mentor mo. Galit ka pa pag kinokorek ka. You have to love and to embrace yung tinatawag na correction. Kasi ang tao na totoong may concern sa'yo, yan yung may lakas ng loob na punahin ang mali mo. Kasi mostly sa atin, what you are today is the results of your decision yesterday. Ba't ka naghihirap ngayon? It's all because of the choices na ginawa mo noon. Ngayon, hindi ka aware minsan na yung mga choices mo is mali pala. Kaya yan yung sitwasyon mo ngayon. At may ibang tao na nakakakita nun. Tama? Kaya nga ang mentor, swerte mo kasi bakit? Ano na siya, shortcut to success. Pag may mentor ka, lahat ng pinapagawa sa'yo, yung effective na nangyari sa kanya. Kung gagawin mo yon, ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ng result. Are you learning? Yes. Pero yung iba, gusto kasi na madapa muna sa sarili nilang experiences. There are two types of people. Wise and smart people. Smart people, ganito. Nagpakulo ako ng tubig. Nagtimpla ko ng kape. Bago kulong tubig nilagay ko, bigla akong ininom. Nasaktan ako, napaso ako, nakita nyo. Ngayon, tingin mo, uulitin ko pa ba? Hindi na. Bakit? Napaso ako eh. Ang tawag doon, learning from my own mistakes. Naiintindihan nyo? Ngayon, ano ang taong wise? Nakita nyo na yung ginawa ko. Gagawin nyo pa ba? Hindi na. Ang tawag dyan, learning from the mistakes of others. Tama? Yun yung purpose ng mentor. Ang mentor, lahat ng ipapagawa sa inyo, effective na. Gagawin nyo na lang. Actually, yung Ascendra, madali lang naman talaga siya. This is a copy business. Ito yung negosyo na susundin mo lang pinapagawa ng SP mo. Bakit siya nagiging mahirap to solve? Kasi mahirap sumunod. Yes or yes? Pag sinabi na, okay, minimum 5 video calls per day. Nagagawa ba yung 5 video calls? Hindi. Mas nakukuha lagi magrason. Ay, mentor kasi na-restrict po ako. Ay, mentor kasi wala po akong pang-boosting. Ay, mentor kasi ano po, di ba? Nag-content po ako. Eh, hindi nga. Napag-agrihan niya natin na mag-minimum 5 calls ka per day. Doon ka mag-stick. You get it? So, yun. And wag na wag nyo din ko computein ang kinikita ng mentor. Na, uy, may executive account ako. Di ba, pairing lag ako ng mentor, may 10,000 siya sa akin, mentor, baka naman, di ba? Wag ganon. Sabi nga, mind your business pababa. Okay? So, kami ang ruling namin ni Mentor Joseph Lee, bago pa lang ako, nagsabi na siya sa akin, na sabi niya, although hindi naman niya directly na sinabi, over the conversation lang, sabi niya, nata-turn off ako sa mga taong panay hingi-hingi. Mas gusto ko, mas ginaganahan ako, yung maalala na lang kita, ako na mismo yung magbibigay sa'yo. Yun yung tumatak sa akin. Na minsan niya, to the point, siya na yung nagtatanong sa akin, OJ, anong kailangan mo? Hindi ko talaga ugali yung panay hingi. Kasi para sa akin, scarcity yun. Ngayon, hindi po obligasyon ng tao na bigyan ka ng regalo. Diba? So, maghintay ka na lang kung kailan ka bibigyan. Okay? So, dapat dun tayo sa abundance mindset. Okay? So, wag na wag natin na abusihin yung mentor. And ganun din pailalim. Wag na wag mo din aabusuhin yung mga taong nasa ilalim mo. Okay? So, this is a relationship business. Mas healthy kung give and take tayo. So, next is fear of rejection. So, sino dito yung may mga prospects pero nagdadalawang isip na kausapin kasi ayaw ma-reject? Yan. Alam niyo ba na sa negosyo natin, meron na tayong mga blueprint or meron na tayong libro na nakalaan sa bawat isa sa atin. Example, si Jeline. Ngayon, may bago siyang libro ng Ascendra International. Eto si Jeline, makaka-encounter lang to ng 500 na rejection. Diba? Pero hindi alam yun ni Jeline. Okay, ngayon si Jeline, nung humataw, hataw lang ng hataw. Ngayon,
Ngayon, 499 na panghinaan ng loob si Jeline. Naku, baka hindi talaga to para sa akin. Pang 500, pag naubos niya yung rejection na yun, puro na executive. Tama? So, yan lang yung dapat na maintindihan natin. Bawat isa sa atin, meron lang tayong number of rejections na naka-assign sa atin. Yun nga lang, hindi natin alam kung ilan. Kaya ano kailangan mong gawin? Kumausap. Deck of cards ulit. Bukas, oops, 1. Hindi. Ang hinahanap ko, king, queen, jack, alas. Diba? Oops, joker. Next, bukas ka lang ng bukas. Hindi mo alam kung kailan mo makukuha yung alas mo. Pwedeng nasa unahan, pwedeng nasa gitna, pwedeng nasa huli. But rest assured, meron at merong alas na lalabas sa'yo. Okay? So, yun. Ano ang solusyon natin dito sa fear of rejection? Damihan ang kausap. Numbers game. Hindi mo alam kung sino, hindi mo alam kung taga saan, hindi mo alam kung anong itsura. Malay mo, diba? Yung katabi mo pala, kapitbahay mo pala, yan pala yung agila mo, diba? Kailangan mo lang kausapin. Alright, so next, victory isn't found in the clouds. It's programmed on the ground. Okay? Sabi nga, diba? Ang journey ang pinaka-masarap kaysa sa pinaka-destination. Parang katulad sa amin, nag-start ako estudyante, nagko-commute. Mama ko was OFW, hindi po ako pinanganak galing sa mayamang pamilya. Mas na-enjoy ko yung journey ko ng pag-network. Nung nagko-commute, madami ako nakikilala, madami ako na-experience. Yung moments na binabalik-balikan ko yung isang shop na may gustong-gusto akong damit, kaso at 2,500, kinakausap ko yung damit na, diyan ka lang, babalikan kita, di ba? Tapos ipon-ipon, kapag balik mo, wala na. Yun yung mga masasarap na moments. Yung tipong, alam mo yan, yung sinusulit mo, yung budget mo, ramdam na ramdam mo yung success pag napag-ipunan mo yung upgrade ng cellphone mo, compared to, meron ka ng pera, at anytime, nabibili mo na siya. Iba yung kilig pag pinaghirapan mo yung isang bagay. Kaya we have to love the journey, kasi yung journey na yun yung magmo-mold sa inyo, dun ka kikiligin. Kaya yung mga sharings about Boracay, mas nakakaantig puso yung mga kwento na grabe na paluha habang nasa sunset, yung mga realization na dati baka kailan itong nakikita ko, ngayon nasa Boracay na ako. Di ba dati tube-tube lang ng mga disco lang ng mga barangay na attendan ko. Pero ngayon, nandito ako, yacht party, cruise party, mga mayayaman pa ang mga kasama ko. Ganun nakakakilig. Kaya again, ang pinakamasarap is yung hustle time. Sabi nga namin kanina, nagbibiruan kami, dapat pag nasa probinsya, pag nasa kanya-kanyang lugar, hataw-hataw, kasi bakasyon na lang daw ang pagpapahinga. Pero ang tanong, may pahinga ba tayo, Janice? Wala! Kasi bakit? Ang mindset mo doon, ba't tayo magpapahinga? Boracay to, baby! Diba? Dapat sulitin natin. So, yun. Next is, tapos na tayo. This is the last few slides. 3 pitfalls to overcome. Ito yung mga kailangan natin maitawid pag ascender ka. Number 1, pilot pitfall. Don't stop pre-flight. This is a rookie trap. Ano itong pre-flight? Ito yung basic na pagdadaanan mo pag starter ka pa lang. Pag bago ka pa lang, yan yung kailangan mong mag-attend, kailangan mong mag-show up. Yan yung puro papalabas yung pera, di ba? Pagsali mo, wala ka pa nga napapasali, pero yan, may training na naman, lalabas na naman, babiyahin na naman ako from Sorsogon, papuntang Legazpi, wala pa nga akong downline, kailangan ko bang mag-attend ulit? Diba? Huwag kang titigil doon. Kasi preparation stage mo yun. Kasama siya sa negosyo natin. Okay, ulitin ko, ang capital dito, hindi lang ito yung enrollment na nilabas mo. Kasama sa capital mo dito pag-attend ng trainings, pag-attend ng events, pagluwas natin ng Manila, yung mga ambagan, di ba? Pag may mga meetings, kasama yon. Okay, so, wag na wag titigil ngayong nagsisimula pa lang. Huwag kang tumigil sa prospecting. Huwag kang tumigil sa pagpapresent ng business.
Kasi that is part of the business that we are doing. Next is pilot pitfall. Don't stop mid-flight. Eto, di ba yung first stage, pinapagaling mo sarili mo? Binibihisan mo sarili mo? Yes. Nag-attend ka ng trainings? Events? Nag-aambag ka? Madami kang kinakausap? Yan yung first stage. Pag nalagpasan mo yun, ma-realize mo, gumagaling ka mag-present. Nare-realize mo, yung dating pa-pay-in mo na 8585, nakakapagpa-pay-in ka na ng executive account. Tama? Nakakapagpa-hot speak ka na. Nagiging madali na sa'yo gawin yung negosyo. Nasa level 2 ka na ngayon. Ang iba na nakaka-experience na ng sunod-sunod na pay-in, biglang tumitigil kung kailan nakapag-take off na. Ang tawag doon, momentum. Lahat tayo kailangan natin mag-create ng momentum. Yung todo-todo, hataw-hataw, tapos ma-realize mo pag nasa momentum ka, sunod-sunod na yung nagjo-join sa'yo, effortless. Nung sunod-sunod na yung ganda na nangyayari, ang dami ng reorders, ang dami ng naniniwala, kaliwa kanin na yung pay-ins, kahit pikit mata, kaya na magpa-join, biglang naging complacent. Ano yung complacent? Eto, this is very normal. Lahat ng kinakausap ko, sinasabihan ko dito na pag na-reach niyo yung momentum, dapat mas magsipag pa. Kasi ang iba, biglang nakaka-experience na, mentor, babakasyon po muna ako. Family vacation. Shucks, sayang, nag-momentum, tuloy-tuloy yung nangyayari, tapos bigla kang magbabakasyon. Nawala kang ngayon sa asosasyon. Di ba? Imbis na tuloy-tuloy kang magsipag, bigla mong nag-relax mode ka. Nung nag-relax mode, tingin mo, nasa momentum yung eroplano, biglang in-off nung piloto, yung engine, anong mangyayari? Bagsak. Tama? Pag bumagsak, sabog. Di ba? Or ang iba, nag-low altitude. Pag low altitude na, mas hirap na yung ulit. Grabe ulit yung effort para makapag-momentum ulit. Nagigets nyo? Yes. Kaya dapat dito, sabi nga, strike while the iron is hot and keep on striking to make it more hotter. Hindi biro ang pag-build ng momentum. Kaya pag nasa momentum stage ka, mas lalong sipagan mo para mas lalong bumilis. Are you learning? Yes. Okay, next. Etong pitfall number 3, don't stop in turbulence. This is the attrition stop. Ano ibig? Trap. Ano ibig sabihin nun? Momentum ka na. May mga downlines ka na. It's normal. Kahit wala ka sa Ascendra, normal na may turbulence tayo sa buhay. Tama? Yes. Iba-ibang reasons yan. Pamilya, anak, pera, emosyon, relationship. Ang tawag doon, turbulence. Dapat hindi ka titigil pag na-experience mo to. Dapat mas lalo kang kumapit. Turbulence nga eh, di ba? Pag nasa airplane ka, pwede ka may choice ka po, wala. Ang gagawin mo lang, magpa-pray ka na lang, Lord, di ba? So, ibig sabihin, by the moment na may pinagdadaanan ka, ang pinaka-best thing to do is pray at tumuloy kasi malalagpasan mo din yung turbulence ng buhay. Normal dito yung attrition, some will join, so what? Next, damihan. Hindi lahat ng sumasali nag-a-active. Ang importante, ginagawa mo yung part mo, ini-inform mo sila, nagko-connect ka everyday. Hindi lahat ng nag-a-active is kumikita. Hindi lahat ng kumikita is tumutuloy. Ang importante, ginagawa mo yung part mo bilang SP, bilang GP, wala kang pagkukulang, at mapapansin mo, meron at meron dyan tutuloy, meron at meron dyan continuous na maniniwala sa'yo, meron at meron dyan tao na simula sa simulat ng simula kayo hanggang sa makuha niyo yung pinapangarap niyo, sabay kayong aasenso. Okay? Kaya, yun. Next is don't stop prepping. Ano ibig sabihin sa prepping? Preparing. Don't stop mid-air. Don't stop when it gets rough. In short, don't stop! Okay? Kaya sa lahat ng naandito, huwag kang titigil sa simula pa lang. Nagsisimula pa lang tayo, pinapagaling mo pa lang sarili mo, diba? Wala pa yan, malayo pa yung lalakbayin natin. Huwag kang titigil mid-air. Pag may napapapiin ka na, patikim pa lang yan.
hindi pa yan yung totoong success. Diba? It doesn't mean may napa-executive ka na, papahinga ka na. No. Don't stop when it gets rough. Kahit anong iba to sa'yo na sitwasyon, huwag na huwag kang titigil. In short, don't stop. Okay? Are you learning? Yes. Okay, so again, ayan. Ito po yung next session. Ang pangit na ng tingin sa akin ni ano. So, ayan yung Ascenders Orientation Guide. Ang haba pala nito. Di ba? Akala ko ano din. Ang haba pala. Kaya pala sa yung 2.5 hours. O, bibilisan ko na lang para sa inyo. Okay, so last 10 minutes. So, dream versus goal. Lahat ba tayo dito may mga pangarap? Sino dito yung may pangarap na feeling niya, napaka-imposible naman para makuha yun? Ngayon, walang bagay na imposible, hindi lang plinano. Sabi nga, you don't plan to fail. You just fail to plan. Yes. Kahit gaano kalaki yung pangarap mo, kailangan mo lang siyang himay-himayin into micro. So, paano yan? Anong difference ng pangarap sa goal? Ang dream, Tulong. ano lang tayo, parang pangarap ko makapunta ng Paris. Pangarap ko makapag-drive ng first car ko. Ang goal, gusto ko ng first car ko. Yung, sabihin natin, BYD Sea Lion. Yung color gray. Yung 1.6 million. Diba? Yung voice activated. Yan yung goal. Alam mo all the details. Ang pangarap, very superficial, very generic, very generalized. Pero ang goal, alam mo all the details. Are you learning? Okay, so next, dream conversion cycle. Madali lang to para lahat ng ginagawa natin alive. Hindi na puro ka ng pangarap. Again, ano ang dapat meron sa atin? Pangarap o goal? Goal. Okay, so next, dream it. Visualize your best future. Kanina, I'm sure na-inspire kayo sa mga shares natin. Kung i-include mo yan sa goal mo, dapat alam mo yung mga step-by-step na gagawin mo. Paano yun? You have to define it, make it specific and price. Let's say, for example, sino dito na gusto ng iPhone 17 Pro Max? Yan. Alam niyo ba kung magkano? 60,000. Depende sa storage. Diba dapat ganun? Gusto ko yung 1 terabyte. Diba? Fully paid cash. Dapat alam niyo yung ganun. May pangarap kang sasakyan. Anong kulay? Anong brand? Ano yung anong meron sa loob? Magkano siya pag 30% down payment? Magkano siya pag 5 years? Dapat himay-himay mo siya. Next is divide it and break it into months, weeks, and days. Pasimplihin natin para makarelate ang lahat. Let's say, for example, ikaw, associate ka ngayon. Nangarap ka maging executive. So, dapat, alam mo, ilan yung pupunuin mo para makabuo ka ng 200,000. Naintindihan? Dito tayo sa break it into months. Kailan mo gusto mabuo yung executive upgrade mo? December ba? So kung ngayon April, May, June, July, August, September, October, November, December, meron kang 8 months para makapag-ipon, para mabuo mo yung executive account. Ngayon sa 8 months na yon, ilan yung kulang mo? From 200,000 minus 8.5, i-divide mo siya into 8 months. Pwede mo din siya gawin, magbenta ng produkto. Ilang product yung kailangan kong mabenta para mas mapabilis yung pag-hit ko ng executive. Naintindihan? Next is daily strike. Ibig sabihin, kung ilan lahat yung na-divide mo every day into micro goals, yan yung gagawin mo into daily action. Let's say, for example, kailangan kong kumita ng 5,000 per day. Yung 5,000 per day na yun, saan mo kukunin? Sa product sales, product selling, ilang klaseng, ilang barley ba dapat yan? Parang katulad nung nag-usap-usap kami sa Boracay, may nagtanong, Jaylene, parang ang hirap kasi mabenta ng kailangan nating product sa Bora. May nakapagtanong nun sa kanya, sino dito yung gusto mag-Boracay pero namahalan? Doon sa product sales.
paano siya i-goal? Dinivide per day. Simula nung announcement hanggang nung extension, papatak, kailangan mo lang pala makapagbenta ng isang best barley sa isang araw. Yes. Kinompute namin yun. Kasi di ba yung iba, nung nakita yung points na kakailanganin na ma-hit for the product sales, nung dinivide namin into months, weeks, and days, pumapatak, isa lang naman palang barley every day as products reorder. In short, hindi lang na plano. Ganon din ang karamihan. Ang dali lang natin mangarap, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Pero hanggang sa gusto lang, hindi naman siya plinano. Kaya iilan lang yung nakapag-hit. So ngayon, alam na natin ang gagawin natin next time. Okay? From dreams, gagawin natin siya into goal. Kasi ang goal, alam mo, specific, kung anong gusto mo. I-micro natin siya into months, weeks, and days. And magfo-focus tayo sa daily na hataw. Based dito sa naplano natin. Are you learning? Yes. Okay. So next, ito ang first level natin sa mga bago. Ang goal natin is survival mode muna. Ibig sabihin, kukunin natin yung income ninyo sa direct team. Benta ng products. Mostly essential account papasok. Example, first month mo, focus tayo sa 50,000 monthly income. Paano natin makukuha yung 50,000 monthly income? I-divide mo siya. Ano ba ang forte mo or kaya mo ngayon business skills mo na pa-pay-in? Puro ba consultant? Ilang consultants ang kailangan mo? Weekly, monthly, daily para ma-hit mo yung 50,000 income. Naintindihan? Ngayon, sabihin natin, on your first month, diba, na consistent mo, okay yung pumapasok sa essential account. Next is stability. Ito ngayon, ang i-groom naman natin ngayon is your expansion account. Ito ngayon yung duplication and building of teams. Since na madami ka nang na-direct on the first year, ang i-goal mo ngayon, lahat ng mga na-direct mo, tuturuan mo ngayon sila ng skills, i-guide mo sila. Kasi pag sila, kaya na din gawin yung ginagawa mo, yung kita mo sa expansion account, normal na lang yan na papasok sa'yo. Okay? So next is, dito sa level 3, ang tawag dito is success or milestones company goals. Ibig sabihin, kung meron ka ng mga duplicated leaders, paano mo masasabi na, mentor, may grupo na po ako, duplicated na po ako. Hindi po masasabi na porket may direct ka at ginagawa na yung ginagawa mo ng direct mo, duplicated ka na. Paano mo makikita? Level 4. Direct ikaw, direct mo, direct ng direct mo, direct ng direct ng direct mo. Kung ginagawa na nung pinaka-level 4, yung skills na meron sa'yo, ibig sabihin, duplicated ka na. Are you sure? Yes. Are you learning? Okay. So, are you sure? Okay. So, ngayon, even yung kinikita mo, somehow, pag kinikita na din ng mga ilalim mo up to the level 4, yung kinikita mo noong una, ibig sabihin, duplicated ka na. Okay? So, next is, yan, significance. Dito na ngayon yung legacy building. So, number of survival, stability, success, and achievers. So, ang goal natin dito is 2 achievers in 2 years at a time. So, focus on leadership and expansion. So, yun. Can you read this? Last slide. And your motive is the fuel that propels you forward. Align both with purpose and you navigate every challenge, gain unstoppable momentum, and soar toward lasting success. So, tapos na po tayo. Ay, tuwa-tuwa. Oh, 5 p.m. na. So, tatapusin ko ang now natin sa isang kwento. Gusto niyo ng kwento? Yes! Okay. May isang mangbubukid. Okay. Pangalanan na lang natin Pedro. Si Pedro, nakatira siya sa hilltop. Doon yung bahay niya na kubo. Ngayon, sa kinakatayuan ng bahay niya, wala masyadong production or wala siya masyadong maitanim. Kasi
yung bukid na yon rocky. Hindi siya yung pwede mapagtaniman ng kung ano ng puno. So para sa kanya, parang wala naman atang kwenta tong tinatayuan ng bahay ko. During that time, nauso ngayon yung tinatawag na Yamashita Treasure. Wow! So, maingay yun doon sa lugar nila. Talagang nagte-treasure hunt yung bawat tao doon. So, na-curious ngayon si Pedro. Sabi niya, makapag-join kaya ako ng Yamashita Treasure na yan. Pero kailangan mo kasi ng kapital para magawa mo yung treasure hunt na yon. So, ang ginawa ngayon ni Pedro, binenta niya ngayon yung property niya. Binenta niya para makaalis siya doon sa lugar na yon at maka-join siya sa tawag siya sa treasure hunting. After a few years, nagkasalubong sila nung tao na bentahan niya nung bahay. Ang yaman-yaman na. Ibang-iba. Nagulat niya si Pedro. Sabi niya, oh bro, kumusta? Nagkumustahan sila. Ikaw, kumusta yung treasure hunting mo? Sabi ni Pedro, wala man akong nakita. Ikaw, kumusta? Parang asensado ka na ata. Biglang nagkwento kay Pedro, alam mo ba bro? Grabe, sobrang pasalamat ko sa'yo kasi di ba binenta mo sa akin yung bahay mo, yung lupa mo doon 5 years ago? Oh, anong meron doon? Naboring kasi ako. Gusto kong magtanim, wala man ako mapagtaniman kasi made of rocks yung place. So, ang ginawa ko, binungkal ko para makita ko kung hanggang gaano kalalim yung mga rocks na naandun. Pagbungkal ko, bro, nakita ko yung treasure na pinaghahanap ng lahat. In short, yung Yamashita Treasure na hinahanap ni Pedro, na binenta niya yung property niya, na andun lang naman pala matagal na sa kinakatayuan niya. Moral lesson ng kwento. Nasa Ascendra na kayo. And you are standing in the path of gold. May gold na naandito sa Ascendra. Ngayon, binibigyan tayo ng tools ni Ascendra. Kanya-kanya tayo magbungkal ng gold na meron dito. Hindi mo na kailangan maghanap sa iba. Naandito ka na and just do your part and one day, makukuha mo din yung treasure. Yeah! Thank you very much. Picture na lang tayo. Picture. Dula. Cep.